Mahigit 20 kaso ng measles rubella mula nitong Enero hanggang nitong April 4 na itala ng DOH Cordillera. Bilang tugon, Ligtas-Tigdas program sa rehiyon ilulunsad sa Agosto para maibsan ang komplikasyon ng measles sa mga bata. Si Audrey Villena ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Sa ilalim ng puro kalusugan, mapapalakas ang mga serbisyo sa kalusugan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas maraming health workers para maiparating ang mga serbisyo sa mamamayang hindi nakakarating sa health centers. Tinatry naman nila ngayong year, last year and year, na mapabilis yung procurement ng bakuna. Kaya yun ang complaint. Kaya nga po, ang isa na pinagawa namin, kami na po ang lumalapit, hindi lang yung gaya na in terms of puro kalusugan, na yung serbisyo, ilalapit na po sa kanila. Yan. Isang nakakatulong po yun. Ayon sa ahensya, target nila ang 95% full immunization sa mga batang 0 hanggang 59 months. Habang sa Cordillera noong 2021, umabot sa 67.62% ang bilang ng full immunization sa mga bata, 55.77% noong 2022, 65.3% noong 2023, 65.15% noong 2024 at 59.72% noong 2025. Dapat makatanggap ang batang 0 hanggang 12 months ng 1 dose ng anti-tuberculosis, 3 doses ng pentavalent vaccine, 3 doses ng bivalent oral polio vaccine at 2 doses ng measles, mumps at rubella vaccine. Noong nakaraang taon, umabot sa 64.52% ang mga batang fully immunized, habang 5.48% ang mga completely immunized at 34.31% ang mga hindi pa nababakunahan. Low immunization coverage has contributed to outbreak of measles, rubella, pertussis, and diphtheria, underscoring the urgent need to strengthen demand for routine vaccination and improve our service delivery. Sa datos mula January 4 hanggang April 4, naitala ng ahensya ang 27 cases ng measles rubella. Halos 160 cases ang naitala noong 2025. Nakatakda ang Ligtas-Tigdas program sa Cordillera sa August 10 hanggang August 28 para bigyan ang mga bata ng vitamin A supplement na mas makakabawas sa panganib at komplikasyon ng measles. Audrey Villena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.